Eto mga kapatid, magandang araw po sa inyo. Simulan na naman ang araw ko ngayong linggo. Kauuwi ko lang galing ng palengke. At eto, mag-haircut ako. Second haircut ko na po ang client na to. Ito po si TJ. Tiga ibang barangay po siya. Kinuha ko po siya ng before haircut po niya. Kasama niya ang kanyang tito. Ayun, nasa likod. Yan po, sisimulan ko po iyan sa bandang gilid. Panoorin niyo po ito. Pangalawang balik niya na po iyan. Nung una kasama niya naman yung pinsan niya. Eto, hindi ko akalain na babalik po si TJ. 9 years old po siya. Taga Mandama, Hermosa, Bataan. Dumayo pa po sa akin. Mukhang nagustuhan niya po ang aking haircut. Kasi naman po, pulido akong mag-haircut. Di po ba mga kapatid? So ayan, kinakausap po ang kanyang tito sa likod habang ginugupitan ko ang kanyang pamangkin. So pinakaayos-ayos ko ang kanyang gupit para magustuhan niya at babalik ulit siya sa akin. Ini-interview ko po ang bata habang ginugupitan ko po siya. Ang sabi niya, barber lang daw. So finaded ko lang ng konti ang kanyang gilid. Mababa lang po ang aking pagka-faded sa kanya. And then, tinanong ko rin po siya kung anong gusto niyang gawin ko sa ibabaw. Ang sabi niya, hindi siya masyadong bawas. Tinanong ko rin po ang tito niya sa likod kung maikli pa, iiklihan pa ba, o sino po ba yung masusunod? Yung bata ba o yung kanyang mama? Ang sabi ng kanyang tito, yung daw bata ang masusunod. So may decision na rin po ang bata. Mukhang tahimik lang lamang po siyang gupitan kung sanay na po siya nagpapagupit. Hindi ko po na itanong kung saan dati siya nagpapagupit. So nasurpresa po ako, pangalawang balik niya na sa akin yan, sa pag-haircut ko sa kanya. Pangalawang kliyente ko na po siya ngayong araw na to. So sana sa susunod kasama niya ang kanyang mami kasi sabi ng tito niya, meron pa daw kasing maliit at tinanong ko rin kung nasaan ang kanyang father. Nasa Hungary daw ang kanyang tatay, nagtatrabaho daw. So hindi ko na itanong sa kanya kung ilan sila magkakapatid kasi ang sabi lang nung may baby daw. Siguro dalawa lang sila magkakapatid. At tinanong ko rin siya kung sino yung kamukha niya. Ang sabi niya, kamukha niya daw yung tatay niya. So yung daw tatay niya, yung kasama niya ngayon, yung tito niya, magkapatid daw. So sinamahan siya. Sana bumalik ulit siya sa akin kaya pinakaayos-ayos ko ang kanyang gupit sa kanya. Kung sa makikita po ninyo, talagang dinadahan-dahan lang ang kanyang paggupit para magustuhan naman po ng kanyang mama pag uwi niya po. So masaya naman po siya, hindi siya marunong sumimangot. Ito po ang gusto ko sa batang ito. Tinanong ko po siya kung pwede siyang i-video. Tumango lamang siya at swerte ko naman at nabidyohan ko po ang batang ito. Sana TJ bumalik ka sa akin na. TJ Cañete daw po ang kanyang pangalan. Sana maging matagal kitang kliyente hanggang sa matapos ka ng college. Maging professional ka. Hindi pa naman ako ganun siguro katandaan. Konti lang naman yung tanda ko sa'yo. Parang ate mo na lang ako. Di ba mga kapatid? So panoorin ninyo at mag-enjoy kayo sa aking mga ginagawa. Ganyan lahat. Araw-araw kong ginagawa. Una, paggising ko, magkakape. Pagkari magkape, magtitingnan ko ang aking page, yung Yukis Vlog TV, pati tuloy po ang aking profile. I-check ko po siya kung tumataas na po ba ang engagement ko, kung anong video ang aking i-upload sa ngayon. So ito po, hindi na po ako araw-araw nag-upload kasi ng video. Kasi nasasayang lamang po ang views. So inihintay ko pa po magkaroon ng earnings ang isang video ko bago ako mag-upload. So ganun na lang po yung ginagawa ko. Pati na rin po sa tinitingnan ko rin po yung mga reels ko kung ano yung magandang ilagay na music. Kasi po invited na rin po ako sa reels music. So ipopost ko rin po yung yung isa kong page, yung connected po kasi itong profile ko at saka itong page. So nauna pong na-monetize itong aking profile na to, kaya dito ako nag-i-edit ng video dito sa aking profile na to. Kasi sayang naman po kasi may mga ads na itong aking mga video na to. Tapos dun sa Yukis TV Vlog, so sinimulan ko siya December 5, 2023. So bago pa lang yon. May 4K followers din po yun, sayang din po. So pakianin nyo na rin yung yung TikTok, ganun din po yung pangalan ko, Yuki Dulay Liamansares, pati po yung pasyalan nyo rin po yung Instagram, at saka po yung YouTube ko. Medyo dumadami na rin po kasi ang doon,
ang mga followers ko dun sa YouTube, tsaka sa TikTok. Nagtataka po ako sa YouTube, bakit may ads na siya, hindi pa siya monetize? Ito lang po yung una kong monetize, itong aking profile. Kasi po, ito yung una kong, na-discover last year, 2023, January. So, in-open ko po yung kasi hindi ko pa kasi alam na pwede nang ma-monetize itong profile. So, na-discover ko lang po siya kasi nagka-notif yung aking, itong profile na to, na i-open daw yung na pwede daw kumita. So, in-open ko siya. So magwa 1 year pa lang po tong aking pagba-vlog. Pero nung ginawa ko po 'yon, 2021 pa lang, 2021 ginawa ko na po yung yung Facebook profile ko. Panglibangan ganun din po para hindi tayo mahuli sa sa panahon ngayon at saka sa mga kliyente ko para ma-chat nila ako. So ayan po, ayan ang ginagawa ko. Binabawasan ko na siya ng konti-konti. Katulad po ng kanyang request. Bawas-bawas lang po. Ayan. Sa nakikita po ninyo, pinapantay-pantay ko po siya. And then, isusunod ko po, ititinig ko pa siya ng pahapyaw, mga konting-konti lang. So, hinuli ko na po yung paggupit ko sa kanya dito sa, sa mga gilid-gilid. Para makita ko po yung, ganda po ng bagsak ng buhok niya. So, tingnan nyo, kung napupunan nyo, behave lang man po siyang magpagupit. Hindi niya pa kaya siguro magsolo kasi nakamotor siya, hindi pa siya marunong magmotor, ganun po. Kaya nagpapasama po siya sa mga kamag-anak niya para magpa-haircut dito. Sana uulitin ko, sana bumalik ka TJ, ako mapapanood mo man tong video na to. No, TJ, hihintayin kita sa susunod. Sa lahat ng mga kliyente ko, lahat naman sila nasasatisfied kasi kung di sila nasasatisfied hindi naman nila ako bibigyan ng tip di ba mga kapatid? 100 lamang po ang gupit ko, kayang-kaya po ninyo yon. Sa mga malalapit lamang, kung may followers ako mga tiga-Bataan, pwede nyo po akong pasyalan. Baka pagka umasenso itong pagbablog ko, baka malay ninyo makabili ako ng pwesto sa labas o maliit na lote para pagtayuan ng yung shop ko. Ayun po, pangarap ko po yung kasi. Ito po kasi, nagpwesto ako dito sa bahay na minana ko, dito sa mga yumao ko magulang. Kinostomize ko po yung terrace namin. Ginawa ko pong shop, pero matagal-tagal din po akong namasukan sa Olongo po. 5 years din po. Tapos umuwi ako ng Bataan, pumasok naman ako sa iba, sinubukan ko naman dito sa parting Bataan. Sa Abukay, sa Limay, at saka po sa bayan ng Hermosa. So 5 years din po ako namasukan. So siyempre nagsasawa ka rin, gusto mo rin na yung haircut mo sarili mong kita. Hindi katulad kasi pagka namamasukan ka, di po ba? Hati ng hati kayo. So minsan pagka walang customer, aasa ka lang sa allowance, gano'n. Minsan yung mga pinasukan ko, walang allowance. Ayan, patapos na po iyan ang aking haircut na yan. Inaahitan ko na po siya sa may dito, sa may papilya niya, sa may bandang papilya niya. Ikin-curve ko po para maayos. Ikita ninyo, malinis naman siya, pero ang pinaka-faded niya o yung barbers niya, ayan po, makikita ninyo na mababa lang. Ayan po yung mga trending haircut. Sa generation ngayon kung makikita ninyo. Unlike before, kasi yung mga barbero noon, wala naman kasi silang yung mga proper na education, di po ba? Unlike ngayon, meron ng 4 years na cosmetology dito po sa Bataan. Ayan po, tapos na po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, ini-interview ko siya. Sana sa susunod ko mga vlog, di ba? Sana panoorin po ninyo. Ulitin ko, siya po si TJ Cañete, tiga Mandama, Hermosa, Bataan. Tiga ibang barangay po siya, pero dito sa amin, dito sa Kulis, Hermosa, Bataan. Babay na po. Salamat!